Isipin mo, 2 linggo bago siya sumikat, nakikitulog lang si Jeremy Lin sa sofa ng kuya niya. Wala siyang sariling tirahan, walang tiyak na kinabukasan at halos sigurado nang matatanggal sa NBA. Pero ilang gabi lang ang lumipas mula sa pagiging halos walang nakakakilala sa kanya. Bigla siyang naging pinakasikat na player sa basketball sa buong mundo. Tapos, akalain mong mas naging mabenta pa ang jersey niya kaysa kina Kobe Bryant at LeBron James? Ito, ang kwento ng Linsanity. Ang kwento ng isang underdog na bumasag ng stereotype at nagbigay ng pinakamalupit na Cinderella story sa kasaysayan ng NBA. Lumaki si Jeremy sa isang simpleng pamilya. Ang parehong magulang niya ay may tangkad lang na 5'6" at hindi nila maintindihan ang pagkahilig ni Jeremy sa basketball. Pero hinayaan lang nila ang anak sa gusto nito, basta ang gusto lang nila makakuha siya ng mataas na grado sa eskwela. At dahil mahal na mahal ni Jeremy ang paglalaro ng basketball, sinigurado niyang lagi rin siyang magaling sa klase. Ang resulta, natutunan niyang pagsabayin ang academics at basketball. At kalaunan, naging standout player siya. Pero kahit ganun, wala masyadong pumansin sa kanya. Sa high school, binuhat niya ang Palo Alto High School papunta sa 32 wins at 1 loss record. At tinalo pa ang powerhouse na Master Day sa Division II Championship. Siya ang best player noon at nag-average ng 16.4 points, 4.5 assists at 2.4 steals. Pero kahit ganon, walang Division I school ang nagbigay na athletic scholarship. Kahit na ipinadala pa niya ang kanyang sariling mga highlights tape sa iba't ibang university, pero wala pa rin pumansin kay Jeremy, para bang invincible siya. Alam nyo kung bakit? Dahil nung mga panahon na yun, 2-star recruit lang si Jeremy, tapos rank 426 player lang siya nationwide at may tangkad lang na 6'1", payat at hindi athletic sa paningin ng mga scouts at higit sa lahat, siya ay isang Asian. Noon halos imposible para sa isang Asian guard na mapansin ng NCAA o ng NBA. Lagi siyang binabansagan ng racist remarks mula sa kalaban at fans at palaging nakikita bilang the weakest link. Pero hindi nawala ng kumpiyansa si Jeremy. At doon na pumasok ang Harvard, hindi powerhouse sa basketball, pero nakita nila ang potensyal ni Jeremy. At dahil magaling din siya sa academics, suwak na suwak siya sa kanilang programa. Sa unang taon, halos hindi siya ginamit. Pero pagdating ng sophomore season, nakagawa na siya ng 12.6 points per game at naging All-Ivy League second team. Pagdating ng junior year, mas malupit, 17.8 points, 5.5 rebounds, 4.3 assists at 2.4 steals. Nasa top 10 siya sa lahat ng major statistical categories sa buong conference. At sa senior year, hindi na gaanong tumaas ang stats, pero ang leadership niya ang nagdala sa Harvard sa best record sa school history. Pero ang pinaka-highlight, noong nilabanan nila ang number 12 rank UConn at ang future NBA star na si Kemba Walker, gumawa si Jeremy Lin ng 30 points at 9 rebounds, isang career game na nagbigay sa kanya ng national attention. Pagkatapos ng graduation, hawak niya ang Harvard degree in economics at ang titulo bilang isa sa pinakamahusay na Ivy League player ever. Pero pagdating ng 2010 NBA draft, walang may pake kay Jeremy, walang team ang nag-draft sa kanya. Kahit na may advanced stats na nagsasabing isa siya sa top prospects, sa paningin ng karamihan, payat, mahina at hindi athletic si Jeremy Lin at dahil din sa isa siyang Asian. Pero mabuti na lang binigyan siya ng pagkakataon ni Donnie Nelson ng Dallas Mavericks sa Summer League. At doon siya nagpakitang gilas, halos 10 points per game sa limited minutes, efficient shooter at standout guard. Kaya nakakuha siya ng offers at pinili niyang pumirma sa hometown niya, ang team ng Golden State Warriors. Excited si Jeremy noon, pero sa likod nila Steph Curry at Monta Ellis, halos hindi siya ginamit. 29 games lang ang nilaro niya at nag-average ng 2.6 points per game. Kaya nag-ensayo siya ng todo sa off-season.
Binago niya ang shooting form na gamit niya simula nung 8th grade siya. Nagpalakas siya, ginawa niyang doble ang squats at weights na binubuhat. Triple ang pull-ups, naging mas mataas ang vertical, mas mabilis sa lateral quickness. Pero kahit ganun, sa unang araw pa lang ng training camp sa ilalim ng bagong coach, ni-wave siya ng Warriors para makakuha ng cap space. Pero 3 araw lang ang lumipas, kinuha naman siya ng Rockets. Pero bago magsimula ang season, tinanggal din siya. At dito na nga siya napunta sa New York Knicks. Desperado ang team noon, puno ng injuries ang Knicks at kinuha siya bilang 3rd string guard. Para bang last resort lang. At dahil natatakot siyang baka ma-wave ulit, hindi na siya nagrenta ng apartment. Natutulog lang siya sa sofa ng kuya niya. Hanggang isang gabi, pinaalis pa siya dahil may bisita raw ang asawa ng kuya niya. Wala na siyang mapuntahan, kaya tumira muna siya sa maliit na sofa ng kakampi niyang si Landry Fields. Pero kinabukasan, February 4, 2012, ito na ang naging turning point ng kanyang buhay. Kalaban nila ang Nets at ang all-star point guard na si Deron Williams. Sinabihan pa siya ng agent niya na kung hindi ka maglalaro ng maayos ngayong gabi, baka ito na ang huling laro mo sa NBA. Pero sa halip na ma-pressure, mas lalo pa siyang na-motivate. Akalain mong nanalo sila at gumawa siya ng 25 points, 7 assists at 5 rebounds. At siya ang naging best player sa larong yun. At hindi ito tsamba dahil sa sumunod na laro versus Utah Jazz, nakagawa siya ng 28 points. At sa laban naman nila sa Wizards, 23 points at 10 assists naman. Tapos nilang paso pa niya si John Wall. At dumating ang pinakamatinding laban kontra sa Lakers ni Kobe Bryant. Tinawanan pa nga siya ni Kobe bago ang laro. Hindi raw niya kilala si Jeremy Lin. Pero pagkatapos, siguradong hindi niya malilimutan si Jeremy dahil tinalo siya nito at merong career high na 38 points at 7 assists na outscore niya mismo si Kobe Bryant. At dito na sumabog ang Linsanity. Sold out ang Knicks jersey niya. Tapos nasa front page ito ng lahat ng pahayagan at naging trending sa buong mundo si Jeremy Lin. Na 2 linggo bago yun ay halos homeless siya at ngayon ay naging pinakasikat na manlalaro sa mundo. Sa sumunod na 3 linggo, nagkaroon pa siya ng buzzer beater kontra Raptors, double-double laban sa Kings at Wolves, at sunod-sunod na panalo para sa Knicks. Sa buong February 2012, nag-average siya ng 22 points, 9 assists, at 2.3 steals habang bitbit ang New York sa 10 wins, 3 loss record. Pero tulad ng lahat ng fairy tales, dumating din ang reality na injured si Jeremy, nagkaroon ng coaching change at bumagal ang momentum. Tapos pumasok ang Houston Rockets na nag-offer ng 25 million contract na hindi kayang tapatan ng Knicks. At doon na nga natapos ang Linsanity era sa New York. Sa Rockets, naging solid starter siya pero na-overshadow ng ball dominant na si James Harden. Sa sumunod na taon, naglaro pa siya sa iba't ibang team at nag-a-average siya ng magandang numbers pero hindi na naulit ang magic na katulad ng sa New York. Hanggang sa dumating ang isang milestone. Noong 2019, nanalo siya ng championship kasama ang Toronto Raptors at naging unang Asian-American NBA champion sa kasaysayan. At yan ang tunay na legacy ni Jeremy Lin. Hindi siya naging perennial all-star, hindi rin Hall of Famer. Pero para sa milyon-milyon na nakakita ng sarili nila sa kanya, lalo na para sa Asian community, siya ay bayani. Hindi dahil sa dami ng championship, kundi dahil binasag niya ang stereotype na imposibleng mangyari. Sabi nga ni Jeremy mismo, kung iba ang kulay ng balat niya, baka hindi rin ganun kalaki ang epekto ng Linsanity. Pero ang totoo, iyon mismo ang dahilan kung bakit ito naging espesyal para sa mga New Yorker, para sa mga Asian, at para sa lahat ng NBA fans na naniniwala sa underdogs. Ang 2 buwang iyon ng Linsanity ay nananatiling isa sa pinakamagandang kwento ng basketball, isang alamat na hindi na mauulit. Kaibigan,
Iyan ang kwento ng Linsanity ni Jeremy Lin. Ano ang masasabi nyo rito? Kung nagustuhan mo ang ating video, sigurado na magugustuhan nyo rin ang mga ito. Click mo na. Salamat!